Ang maunang magpapahayag ay gagawin po yan sa pamamagitan ng toss coin. Ito po ang paksa, babasahin ko po. Ang proposition ni Pastor Joel Madlang-Awa, patutunayan ko na ang Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesia na itinatag Kristo ayon sa Biblia. Pastor Joel Madlang-Awa, sangayon. Brother Eliseo Soriano, tutol. Ang bali dalawang paksa ito. Ito naman ang aking profesyon. Tutunayan ko na makanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ligi at haligan katotohanan. Bansang Pilipinas ay siyang tunay na samahang sa Diyos. Sa panahong ito, ayon sa Biblia. Brother Eliseo Soriano, sangayon. Pastor Joel Madlang-Awa, tutol. Yan po ang ating paksa at ang ating moderator si Mr. Hernan Falcon. Sumatinawang kapayapaan ng Diyos. Magsasalita ngayong umaga, ngayong hapon, walang iba kundi si Brother Eli Soriano. Sumatin po sana ang kapayapaan ngayong hapon hanggang sa tayo ay matapos ngayong araw na ito ng ating pong pagharap. Inaasahan po namin na ito ay isang paghaharap ng magkakaibigan kung hindi man magkakapatid sa Diyos. At ang ating pong paksa, patutunayan ko na ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, aligid sa haligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas, ay siyang tunay na samahang sa Diyos sa panahong ito ayon sa Biblia. At ito po'y combine. Kaya kailangan itouch ko rin sa pagtindig ko yung patutunayan naman ng ating kaibigan si Mr. Joel Madlang-Awa. Ang kanya naman tema, patutunayan niya na ang Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesia na itinatag ni Kristo ayon sa Biblia. Yan po, combine ito. Umpisahan ko na po. Pagka 5 minutes na lang, pakiusap po sa ating moderator at timer, please i-signal ninyo ako. Una, ganito po, ang iglesia sa Biblia, isa lang. Nakasulat po sa Biblia, sabi ni Jesus, 16:18 ng Mateo, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. I will build my church. Isa lang po ang iglesia. Anong katunayan na iisa lang ang iglesia ayon sa Biblia? Sa 4:4 naman po ng Efeso, ganito naman ang sinasabi. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Therefore, sabi ni San Pablo, may isang katawan. Alin po yung isang katawan? Pakinggan nyo sa Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Therefore, sa Biblia po, biblically, isa lang ang katawan, isa lang ang iglesia. Kung meron man pong mga local churches nung araw, halimbawa, there is a local church in Rome, there is a local church at Ephesus, meron sa Thessalonica, meron po sa iba't ibang panig ng Asya noong panahon na yon. Ito pong lahat ng ito ay iisa lang. Hindi sila one independent church from the other. Hindi po ganyan ang sinasabi ng Biblia. Kaya, yung iisang iglesyang itinayo ni Kristo, hanggang kailan yon mananatili? Yung power nun, yung authority nun, yung kapangyarihan nun, hanggang kailan yon? Pakinggan niyo po sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 10. Ganito ang ating mababasa, akin pong babasahin. Upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos
ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang panukala po ng Diyos, yung iglesyang natatag ng una, ito ang magpapakilala ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ito'y panukalang walang hanggan mula nung una hanggang sa katapusan ng mundo. Ito'y panukala na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya po mananatiling yung iglesia, nag-iisa yon. Duda ko dito sa pinirmahan ni kapatid na Joel. Sabi niya, patutunayan ko na ang Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesia na itinatag ni Kristo. It will imply na maraming tunay na iglesia ang itinatag si Kristo. Kinalulungkot kong sabihin dahil ito'y combined, tema pa lang niya, mali na. Isa lang naman talaga yung iglesia ang itinatag ni Kristo At yung isang iglesia na yun, nananatiling isa hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ipinanukalang walang hanggan na yung isang iglesia na yun ang magtuturo ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Sa tema ni kapatid na biglang awa o madlang awa, ang Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesyang itinatag ni Kristo. Ewan ko lang kung kasamahan siya nito. Christian Bible Baptist Church of San Pedro, Laguna, Philippines Incorporated. Hindi ko kasi nababasa ang kanyang pangalan dito. Baka ang ibig niya sabihin, marami silang Christian Bible Baptist Church at isa yung kanyang grupo sa mga totoong Baptist Church. Yun siguro ang ibig niya sabihin. Hindi ko lang alam, maliliwanagan natin yan mamaya. Pero kung ang pag-uusap yung kongregasyong itinatag ni Kristo, iisa po yun. Iglesia ang tawag doon. At ang pangalan nun, hindi ho Bible Baptist Church. Pakinggan nyo. Dito po sa unang Korinto 1:2, ganito ang sabi ni San Pablo. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatidbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. Kasama ng nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ni Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Ang tawag po ng Biblia ron, hindi Bible Baptist Church. Ang tawag po doon, Iglesia ng Diyos. The Church of God. Which is at Corinth. Ang sabi, meron namang verse, Church of God, na nandun naman sa Galacia. May iglesia ng Diyos nasa Akaya. Siyempre, yung iglesia ng Diyos, hindi po nawawala yon. Maliban na lang, kung ang paniniwala mo ay hindi ka sumasang-ayon sa Biblia. Pero nabasa ko po rito sa kanilang bylaws nitong Christian Bible Baptist Church of San Pedro, Laguna, na they take the Bible at the full authority of salvation. Ito po'y nasa kanilang preamble number 6. The verbal, plenary inspiration and supreme authority of the Bible and its sufficiency as our own rule of faith and practice. Sa makatidang Biblia, sufficient. Bakit saan ang galing yung salitang Bible Baptist? Wala naman sa Biblia yon. If the Bible really is the true source of faith and practice, and its sufficiency is claimed by the Bible Baptist of San Pedro Laguna, nagkakamali silang pangalanan ng kanilang samahan ng Bible Baptist. Kasi wala sa Bible yung Bible Baptist. Hindi Bible Baptist ang tawag ng iglesyang nasa Biblia. Ang tawag do'y iglesia ng Diyos. Ngayon, bakit naman po kami mga kaalib? Kung makikita ninyo ang aming mga kaalib. Kasi, hindi naman kami yung iglesia ng Diyos Hindi pa ho kami tao na yung iglesia ng Diyos nasa Biblia na. Ang katungkulan natin ngayong panahong ito, hindi tayo magtatayo ng sarili nating iglesia independent from the original church that was established by Christ. Hindi ganun lang ang katungkulan natin. Ang ating tungkulin, 3:6 ng Efeso, na ang mga hintil ay tagapagmana
kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Maliwanag, ang mga hintil, tayo po mga hintil, tayo ang wikay tagapagmana, kasangkap ng katawan. Hindi tayo gagawa ng sariling katawan. Sasangkap tayo dun sa katawang umiiral na noong pampanahon ng mga apostol. Yun po. Ngayon, alin yung katawan na sasangkapan natin? Para dadami ba ang katawan? Dadami? Hindi po. Alin yung katawan na sasangkapan natin? At siya ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia. Ilan ang katawan? May isang katawan. Mananatili po na hanggang sa paghuhukom, ang iglesia ay isang institusyon na sasangkapan ng mga hintil na kagaya natin kung gusto nating maging tagapagmana. Sabi ni Pablo, Gentiles are fellow heirs. Oh, fellow heirs. Members of the same body. Kaanib o kasangkap nung katawan. Last 5 minutes. Kaya kami po naniniwala, mga kababayan, na hindi kami yung iglesia ng Diyos. Sumangkap lang kami doon sa katawang iglesia na nasa Biblia. Mapapansin nyo, kami mga kaanib sa iglesia ng Diyos at naririto kami sa Pilipinas. Naniniwala kami ngayon na ang samahang ito'y katotohanan. Ito'y sa Diyos. Itong samahan ng mga kaanib sa Pilipinas, sa iglesia ng Diyos, kasi yun ang utos ng Diyos eh. Hindi ka naman magtatayo ng sarili mong iglesia. Aanib ka lang doon sa nakatayo na eh. At nang kami magrehistro, we never did claim na kami ang iglesia ng Diyos. Di kagaya nung ginagawa ng ibang iglesia ng Diyos, sila raw yung iglesia ng Diyos, babasahin sa Biblia. Tinanong ko yung pastor, kayo ba yan? Sila raw yun. Paano naging kayo yan? Di pinanganganak si Mr. Ora, nakasulat na yan sa Biblia. Ha? Pinanganak si Mr. Ora, 1900. Nang isulat yan, mga year 60 AD. O edi isang libot siyang naraan taon na nakakalipas nung maisulat yan. Paano kayo yan? Kaya po tayo, bilang mga hintil, aanib lang tayo. Doon sa iglesyang nasa Biblia. Ngayon, ikinalulungkot kong sabihin, siguro si Mr. Madlang Awa, nagtayo ng sarili niyang iglesia. Kaya it is implied in his hymn na titindigan na yun daw kanyang samahan na Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesia na itinatag ni Kristo. Implying na para bang napakaraming iglesyang itinatag si Kristo. Samantalang ang totoo, iisa lang naman ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. At yay nandoon po sa umpisa sa Jerusalem. Kaya dito sa tindigin ito, gusto ko lang patunayan sa inyo yung pinaka-esensyal, yung basics ng tunay na samahan o iglesyang sa Diyos. At yun pong iglesyang sa Diyos na sinasabi sa Biblia, hindi po independente yun. Ang paniniwala ng Bible Baptist Church, bawat isang local church, independent sila. May sarili silang pangangasiwa. Ang nasusunod yung pangangasiwa nung nangangasiwa. At nakabasa ko rito, wala raw makaka-question sa inilagay niyang mga appointees. At sa desisyon ng pastor, walang makaka-question. Hindi naman ho ganun kagrabe ang nasa Biblia na pagka sinabi ng pastor, hindi na pwedeng questionin. Mali naman yon, masyado lang may pagkapanginoon yon. Ganun pala ang prinsipyo ng Bible Baptist. Walang makaka-question pagka inilagay niya o kaya pinasyahan niya, hindi makaka-questionan yung mga appointees niya. Ngayon, pagka naman daw matters of doctrinal faith, pwedeng mag-eleksyon ng miyembro kung alin ang papasyahan. Lalo namang napamali ron. Bakit? Dapat ang mga ngaral, kung kinakasihan ng Diyos, Last 2 minutes. walang pagtatalo sa matters of doctrinal faith. Dapat ang miyembro, hindi boboto kung tama, kung mali yung doctrine. Hindi. Ang representante ng Diyos sa lupa, yung kanyang mga isinugong mga ngaral, nagsasalita, yun ang salita ng Diyos. At pagkasalita ng Diyos, walang questionan doon, walang butuhan doon kung tama, kung mali. Yun ang dapat natin maintindihan.
kong yan, mga kababayan, ikinalulungkot kong sabihin na dun yata, palagay ko, ewan ko, bibigyan din natin ng pagkakataon si kapatid na Joel na ipaliwanag niya yung kanyang paniniwala na yon. Dahil questionable sa akin yon. Agad kong napuna nang binigay sa aking mabasa ko yung rehistro ng Bible Baptist Church of San Pedro, Laguna. Yun lang kaya ko sinasabi para maliwanagan ng ating mga kababayan. Hindi po tayo tutol, may samahang sa Diyos. Meron po nun. Sa Pilipinas, naniniwala ako, magkakaroon ng mga taong sa Diyos dahil ang Diyos ay tapat sa lahat ng lahi ng tao. Awit 103:5, nakasulat po yan. Pero, hindi basta mo nagsabing sa Diyos sila, sa Diyos na nga. Kailangan niyang pumasa sa pamantayan ng Biblia at lalo na po sa aral ng bagong tipan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, maraming salamat po sa aking unang tindig at Meron pa po. 10. Ilan? 10 seconds. 10 seconds na lang, tama na yun. Wala na akong magagawa sa 10 seconds. Kung sa basketball yan, makakashoot pa ng isa. Time. Salamat po. At ngayon po ay natapos po ang unang tindig ni kapatid na Eli. Ngayon po ay pakinggan po natin ang cross-examination na gagawin ng Christian Bible Baptist Church. Palakpakan natin si Pastor Joel. 15 minutos din po ba yan? 15 minutos? Sige. Isaan na po natin, i-oras lang po natin. Ginoong Soriano, alam po ba ninyo na ang kausap po ninyo ay sa Christian Bible Baptist Church Santa Cruz? Opo. At kung ang kausap po ninyo ay sa Christian Bible Baptist Church Santa Cruz, sino ho ang dapat ninyong bigyan ng patunay o pagsansala? Yun hubang sa San Pedro, yun hubang sa Amerika, o yung sa Santa Cruz? Ang kaharap po natin ngayon, ay yung sa Santa Cruz. Kaya, ang kinakausap namin kayo dito sa Santa Cruz. Kung sa Santa Cruz ang kinakausap nyo, bakit ang hinahalimbawa nyo ay ang San Pedro? Kasi po, ganito, bigyan nyo ako ng pagkakataon sumagot. Kasi, dun sa tema nyo, nagduda kasi ako Dahil sabi nung tema nyo, yung Christian Bible Baptist Church, na wala namang nakalagay na Santa Cruz. Ito po ang tema Nakikita ko, wala naman nung nakalagay Santa Cruz dito Sa tema, walang nakalagay Santa Cruz. Ito po, siyempre, I will presume, hindi ko naman tinitiyak, I will presume na pareho kayo ng Bible Baptist Church doon sa Santa Cruz. San Pedro. Tuloy po natin ang Kasi yung tema nyo nakalagay, isa sa mga tunay na iglesia. Ayun. Tanong ho, hindi ho ba kayo in-advise ng mga kasama nyo na ang kakausapin nyo ay sa Santa Cruz? Tama po yun. Wala namang pag-uusap nun So kung in-advise kayo, bakit Wala hindi pong nyo pag-uusap sinunod yung nun kasi advice? ako, dumating dito, nakita ko ang tema, eto. Wala akong Santa Cruz dito. Siguro pagkukulang nyo, hindi nyo nilagyan ng Santa Cruz ito. Siguro, Kaya sa susunod makikipag-diskusyon kayo sa amin, lagyan nyo ng Santa Cruz para kumpleto. Pero alam nyo Santa Cruz ang kausap nyo? Alin po, ngayon ko lang po nalaman nyo na Santa Cruz na... Kung ngayon nyo lang nalaman, sa madaling sabi, hindi kayo ina-advise ang mga kasama ninyo. Hindi po, ang sabi ng mga kasama ko, ang advice natin, makikipag-usap tayo sa Bible Baptist Church. Christian Bible Baptist Church. Yun ang kausap namin. Siyempre, alam nyo kasi, hindi ko naman alam na dinidisown nyo yung mga taga Santa Cruz Ngayon ko lang nalaman na kayo pala kanya-kanya. Wala akong alam po. So, Ginoong Soriano, Sige po. suggestion ko, pwede nyo bang advise yung mga kasama nyo na sabihan kayo para hindi kayo nalilito sa pakikipag-usap? Hindi po ako nalilito. Gusto ko na, ang tungkulin niyo po ay magtanong, hindi mo mag-suggest. Magtanong lang muna kayo. At saka
sabihin nalilito ko. Tanong. Dahil yung iyong tema, titindigan, hindi naman particular Christian Bible Baptist Church Sumagot lang. Wala Ang naman yun ang sagot ko sa'yo. Hindi, walang tanong eh. Huwag mo tayo po ang nalilito ko. Huwag ka sasabihin nalilito ko. Hindi ako nalilito. Sige, At sino ang isip ko? Hindi ako nalilito. Hindi ka nalilito. Mr. Soriano, ngayon po ay oras ng pagtatanong ni Brother Joel. Sige po, Pastor, tanong. Tanong. Yun ho bang Christian? Wala sa Bible. Alin-alin? Christian. Pakiulit po, pakiulit. Yun ho bang Christian? Wala sa Bible. Ala sa Bible po yun. Yung Bible ho ba? Bible. Alin po. Ano, pakiulit po, pakiulit po. Pwede yung pakilakasan yung mga salita niyo po, hindi yung marinig. Yung Bible ho ba ay nasa Bible? Oo, yung Bible nasa Bible. Ito yun oh. Yung Baptist ho ba nasa Bible? Alin po? Yung Baptist nasa Bible. Oo, si Juan Bautista yun. Yung church nasa Bible. Opo, nasa Bible. So yung Christian Bible Baptist Church nasa Bible. Yun ho. Sandali. Dali. Sasagot muna ako. Sandali lang po. Bigyan na natin ng pagkakataon si Mr. Wala naman Soriano. kayo sa yung palakpak na wala pang sagot. Lang, mahirap po yan, di ba nagkasundo tayo? Pag may nagtanong, hintayin mo natin yung sagot. Sagot muna ako. Sige. Eto, yung Baptist nasa Bible. Si Juan Bautista yun, hindi ikaw yun. Yung Christian nasa Bible. Eto, sagot ko, sunod. Yung Christian nasa Bible, hindi kayo yun. Okay, tanong. Okay, yung mga Christian nasa Bible, kayo yun. Okay na Mr. Joel. Hindi nga kayo yun, yung Christian Tatanong nasa ako, Bible. Mr. Eto Joel. pa, susunod. Yung Bible nasa Bible. Yung ba si Bible na nasa Bible, kayo ba yun? Ito yun. Yun ang sagot ko. Kaya, pag duktong-duktongin mo man yung kagaya ng ginawa mo, hindi papatak na kayo yun. Dahil wala kayo sa Bible. Sige, tanong. Okay, uulitin ko yung tanong. Hindi Tanong ko po, yata- tanong. Bigyan na natin Hindi ng ko yata pagkakataon. naunawaan. Uulitin ko ang tanong. Ang tanong ko ganito. Ang tema ko, patutunayan ko na ang Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesia na itinatag ni Kristo ayon sa Biblia. Ngayon po ba, ang Christian ba ayon sa Biblia? Sinagot ko na po yun. Ang Christian, nasa Biblia, nasa unang Pedro, Kapitulo 4, ang tinutuko yung mga kausap ni Pedro, kahit anino nyo, wala ron. Ang Bible nasa Biblia. Oo, ang Bible nasa Bible. Meaning the entirety of this book, nasa Bible yun. Baptist nasa Bible. Opo, si San Juan Bautista yun. Ang church nasa Bible. Oo, yung mga unang Kristiyano yun. So tinatanggap mo na ang Christian Bible Baptist Church ay nasa Bible. Yung hindi kayo. Tinatanggap mo Hindi kayo. ang Christian Bible Baptist Church nasa Hindi Bible. kayo yun. Ang tanong, Mr. Moderator, very illogical, very impertinent eh. Kinuha mo lang kaunti-kaunti sa Biblia, tapos papatungkol mo kayo. dali. Mr. Soriano. Kilala niyo, itong Christian Bible Baptist sa patutulayan niya. Kasama pangalan niya. Wala naman siya sa Bible eh. Paano siya yun? Dali. Ang tanong niya, Mr. Soriano, para po, wala akong kinakampihan po. Ang tanong lang po ni Pastor Joel po ay pakiulit at naghahanap po siya ng kasagutan. Kung daw yung pong Christian Bible, nasa Bible po. Nasa Bible daw po ba? Yung isa-isang salita na Nasa Bible po. Yung isa-isang salitang individual, nasa Bible. Okay na po yun. Yung pinagduktong-duktong na wala sa Bible yun. Maraming salamat. Sige po. Ano ang sagot? Tuloy, Pastor Joel. Okay, kung ganun ang pangangatwiran mo, yung bang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus haligi at sa Liga ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated ay nasa Bible? Oo, nasa Bible yun. Nasa Bible ho ba? Ha? Nasa Bible ho ba? Oo, nasa Bible. Pakibasa nga ho. Babasahin ko. Pakinggan lang po natin at babasahin po. Yun po ang hamon. Ngayon po ay oras na ako'y sasagot sa tanong. Oras niya naman magtanong. Pinababasa niya ako. Ano mapapala ko kung basahin ko? Tatanggapin niya, talo siya pag nabasa ko. Kung
nababasa ho ba, Mr. Pastor Joel, ako po ang moderator eh. Kasi ang tungkulin nyo magtanong, nag-utos kayo na mabasa. Kung mabasa ho ba ni Brad Eli yung iglesia nandiyan sa pinababasa nyo, talo na po ba kayo? Kasi ang tungkulin nyo, Pastor Joel, wala akong kinakampi, no ha? Ang tungkulin nyo magtanong, hindi mag-utos. Ngayon, natanggap po ba nyo, Pastor Joel, bilang moderator, na pag nabasa ni kapatid na Eli, talo na po kayo. At pag hindi nyo naman nabasa, talo naman si Brother Eli. Okay, eto babasahin ko, okay. Hindi Tanong ko ito, okay. Ano po? Okay, paririnig ko sa'yo, moderator ng tanong, ano? Papalitan na lang po, Brother Eli. Hindi ko papalitan. Yun din ang tanong ko. Ano po? Yun din ang sasabihin ko. Yun din po. Ulitin po natin. Ganito. Sa malinaw, na pangungusap, na isulat sa isang maliwanag at katanggap-tanggap na salin ng Biblia, hindi itinipe, hindi isinulat ng kamay, buo, hindi idinagdag, hindi inilagay lamang kundi talagang merong maliwanag na basihan na talaga nanggaling sa Pilipinas ang mga katagang, mga kaanib ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Okay, naintindihan ko na po, naubos ang oras eh. Ang hamon na kapatid na Eli, kung mababasa daw po ninyo, buong buo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa Liga Suway ng Katotohanan sa Bansa Pilipinas, sa isang sulat, sa isang talata. Opo, oo. Hindi nabasa, talo din siya. Sa isang talata, ano? Last 5 minutes. Ito naman, ang sagot ko. Pag nabasa niya yung Christian Bible Baptist Church sa isang talata, talo naman ako. Ako nagtatanong. Brother Soriano, Brother Soriano, dali po. Ang lohika. Ang hamon no, Brother Soriano, hindi po ako kumakampi ho. Hindi ako kumakampi. Ang una pong naghahamon po ay si Ginoong Joel. Kayo muna unang babasa. Ito ang sagot ko. Mamaya na po. Mamaya na po yung tanong nyo. Basahin mo. Kayo muna ang magbabasa. Ito ha. Basahin mo. Kayo magbabasa. Moderator. Kayo muna, makinig kayo sa sagot bago kayo sumalakpak. Ito. Dali ho. Titigil ko. Makinig muna sa sagot. Tigil natin yung sagot. Okay ba? Very unruly. Alam mo ako, pagka binabasa Ang niyo. tema ko, patutunayan ko ayon sa Biblia, hindi ayon sa isang talata. Illogical yan. Katangahan niya, katangahan. Okay. Tinatanggap po ba nyo na babasahin ni Brother Eli ayon sa Biblia, hindi ayon sa Hindi ayon sa isang talata. Sangayon mo kayo ron. Basta, okay. Ayon sa isang salin ng Biblia, payag ako. Hindi, ganito, ulitin nun Sige, natin. ayon sa isang salin ng Biblia, payag ako. Hindi, baka magkalituan eh. Hindi, maliwan, payag na ako. Tapos na ako Baka sa magkalituan pagbabasa. Bahin kita. Babasahin ni Brother Eli, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa Liga Suway ng Katotohanan. Mga kaanib Mga kaanib. ng Iglesia ng Diyos. Kahit ito hindi yung magkakasunod. Basta sa iba Kay salin ng Biblia. Sa isang salin ng Biblia, isang Biblia. Kahit ito hindi magkakatotoo. Patutunayan ko ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Hindi nga Kay Kristo Jesus. Hindi nga, Mr. Ako, Maliwanag yun. Hindi, ang sabi, babasahin ba ni Brother Eli sa isang salin pero hindi isang salta, kundi sa isang salin ng Biblia, babasahin niya yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At Okay, maliwanag na laman ng Biblia, hindi komentaryo ng Biblia, Biblia, hindi komentaryo. Sige, pwede na, Pagka Brother Eli. nabasa niya, Basahin daw. Basta isa Nabasa niya. Ito po, sagot Payag ko, ako. Mr. Moderator. Sige. Ulitin ko tema, no? Opo. Ayon sa Biblia. Okay. Hindi ayon sa isang salin ng Biblia. Ayon sa Biblia. Okay. Pwedeng time out muna. Alam nyo, mga kababayan, Tayo muna. Hindi, ganito ang tanong, kapatid. Kasi liliwanagin natin, medyo malabo. Itigil yun. Ang hinahanap mo ba, Mr. Pasensya na ako kayo na medyo sumasabot po ako. Okay lang. Okay lang mo ba yun? Okay. Inaayos yun natin eh. O inaayos lang mo natin. Karapatan Ang niyo yun, hinahanap Mr. mo Moderator. ba? Sa isang sali ng Biblia, babasahin ni kapatid na Eli, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suway ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Pero, hindi isang linya. Hindi isang linya, walang problema. Payag ko sa Brother Eli, payag ko. Isang salin, ha? Isang salin po. Isang salin. Tuloy na po. Sa bagay, impertinent. Pag nabasa ko, talo na ako. Eto. Sa hindi nabasa, talo na siya. Mr. Moderator. Opo. At saka sa inyo po lahat. Sa bagay, impertinentin tanong yan eh. Impertinentin eh. Pero, sandali, di pa ako tapos.
Pero pagbibigyan ko siya. Yun. Pagbibigyan ko siya. Ha? Yung impertinenting tanong niya, papatulang ko. Kasi hindi niya rin naman magagawang basahin yung kanyang Bible Baptist Church. Ha? Christian Bible Baptist Church sa isang talata o sa isang salin ng Biblia. Ngayon, eto yun. Babasahin ko. Ang sabi rito, 20-28 ng gawa. Dito sa Biblia ang pinagtulungang isali ng Katoliko at ng Protestante na tinatawag na magandang balita Biblia. Ang sabi rito ni San Pablo sa 20 at 28, ito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubo sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Nabasa ko po ba yung iglesia ng Diyos? Dito rin sa saling ito ng Biblia, babasahin ko sa inyo, anong klaseng iglesia yung iglesia ng Diyos? Pakinggan nyo kung anong klaseng iglesia yon, ha? Dito rin. Sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Nabasa ko ba? Nabasa ko ba? Nabasa ko. Ngayon, hindi pa naman po kami. Walang oras ito. Pagbabasa ito hindi pa naman po kami tao noon Hindi pa kami tao noon. Kaya hindi kami pwedeng sabihin kami yung iglesia ng Diyos, ano? Ano po kami? Pakinggan nyo ang sabi ni San Pablo. Ika po, Mr. Soriano, dali lang po, maputol ko. Pumapayag po ba kayo na ipuputol natin ang oras sa panahon na hinahanap ng ebidensya? Tama po. Dali po kasi wala ho tayong rules na gano'n Tuloy lang. Ang fair naman ay tuloy natin ang oras habang napapaliwanag si Ginoong Soriano. Tanungin muna natin yung kabilang panig. Payag ako. Mapayag po ba kayo, putol ang oras? May natitira pa siyang 5-4 minuto. Sige, putol ang oras. Ito po. Nabasa ko na yung iglesia ng Diyos at kung anong klaseng iglesia yun na sinasabi sa Biblia. Na haligi at saligan ng katotohanan. Ngayon, itong iglesyang ito, kanino ba itong iglesyang ito ayon sa Biblia? Na iglesia ng Diyos. Ito, sa iglesia sa Thessalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Ayan. So mga kapatid, yung iglesia na yon sa Diyos at sa kay Kristo, haligit-saligan nyo ng katotohanan. Ngayon kami, paano kami masasama ron? Di pa kami tao nung isulat ito. Meron kasi namang provision sa Biblia, ang sabi ganito. Dito rin sa Biblia ito, hindi ako lilipat dahil yun ang gusto ni Mr. Madlangawa. Ito po, sa 3, ang sabi ganito. At ang mga hintil sa pamamagitan ng mabuting balita tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng katawan. Yung mga hintil, bahagi rin sila ng katawan. Alin yung katawan? Siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Pwede yung mga hintil, bahagi rin ng katawan. Anong tawag bilang bahagi? Pakinggan nyo. Huwag magbigay, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala nino man, mga Hudyo o mga Grego man, o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Ang sabi, huwag magbibigay ng pagkakasala maging ng Hudyo at ng Grego o ng mga kaanib ng iglesia ng Diyos. O di nabasa ko na Mga kaanib, Mr. Soriano, ang nababasa na po, medyo mag-countdown tayo Ang nabasa na po, mga kaanib sa iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, haligi at suway ng katotohanan. Ang babasahin na lang. Saligan. Po. Ang babasahin na ang kadugtog, yung sa bansang Pilipinas. Ayun. Ito na ngayon yung babasahin ko sa bansang Pilipinas. Ito naman yon. Ang sabi rito, pakinggan nyo Nag-usap tayo, walang
Walang magaganon pag nagkasalita. Respetuhan tayo, okay? O, eto ba? Sinalita ni Pedro, ngayong kulupusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya, sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matwid kahit saang bansa. Kasama Pilipinas doon. Ayan, nabasa ko na. Talo na si Mr. Bidlang Awa. Dali. Mr. Pastor Joel, tinatanggap niyo po ba yung paliwanag niya o itutuloy niyo na po yung pag-uusap ng 3 minuto? Hindi, nabasa na ulat eh. Sandali, asan yung Pilipinas? Hindi, binasa niya nga yung bansa. Kahit saang bansa. Ha? Bansa. O, meron pa siyang dalawa. Ano po? Pilipinas Incorporated. Hindi. Dali o. Pwede ako makimamagitan nila, Mr. Ano? Baka ako mapagbintangan ako ng iba, sabihin mapapilo ako. Hindi o. Inaareglo ho natin yung debate. Tinatanggap po ba niya, Mr. Moderator, yung binasa niyang bansa at saka yung Pilipinas magkaiba po? Ang pinag-uusapan, babasahin niya sa Biblia. Basahin niya ang Pilipinas. Hindi nga o. Eto, sagot ko. Dati sabi babasahin niyo raw po, pat gusto niyang basahin, letra por letra Pilipinas. Oo. Ganito. Eto, nagpapakilala lang impertinente itong taon to. Oh. Time na. Baka ipabasa ko yung pangalan mo sa Biblia, hindi mo mabasa. Joel Madlang Awa, wala sa Biblia yun kahit sa takip. Tindigan mo yung sinabi mong babasahin mo. Sige, kahit 3 araw sa'yo. Paul yan. Dali po. Binasa ko kahit saan bansa. Kasama ba Pilipinas doon o hindi? Kasama yun. Dali. Sandali, impertinente yung kausap ko. May tatanong ako sa'yo. Pastor, tuloy na po. Sinabi mo ba? Sandali, ang sabi niya, babasahin niya lahat eh. Hindi o. Kahit isang taon, bibigyan ko siya eh. Kung mababasa niya eh. Hindi o, teka mo. Sinabi mo, tayuan mo. Pastor Joel, ganito po ang tanong nyo. Iayusin natin. Okay, ayusin Ang gusto ko. ba niyong mabasa yung letra por letra o yung diwa ng Pilipinas sa Biblia? Maliwanag ang pinag-usapan. Liwanag niyo. Ano po inalat Babasahin nyo? niya raw sa isang salin ng Biblia. Pero wala usapan letra por letra. Wala akong sinabi kayo eh. Okay, Wala nun. tanong. Makakabasa ka ng walang letra? Meron. Makakabasa Sige, ako. bumasa ka. Sandali lang. Walang letra. Babasa ako. May Kung tanong. makabasa ako, talo ka na. Bumasa ka ng walang letra. Tatanggapin, Mr. Moderator. Makakabasa pa rin ako ng walang letra. Malalim ang doktrina. Makakabasa ba Pag ako ng nakapagsalita walang ng walang letra? letra, panalo na. Ulitin na. Malalim. Malalim ang doktrina nitong Pastor, taong dali po, to. Pastor. Ang ulitin. Pangalawang showdown. Meron ba, pwede bang magbasa ng walang letra? Sabi ni Brad Eli, pwede raw. Pwede. Dali. Okay. Okay. Kung mabasa niya uli, talo na naman. O talo kayo. Okay, sandali ha. Ito liliwanagin kong mabuti. Yeah. Ako naniniwala na nakakaintindi tayong lahat. Nakakaintindi rin kayo sa paniniwala ko. Sinabi niya, yung paligid. Tanong. Binasa niya. Tanong po, tanong. Huwag kayo magpaliwanag. Huwag ka magpaliwanag, magtanong ka. Eh, pag si Brother Aaron, kailangan tanong. Ibabalik ko, Mr. Moderator. Yung talong niya sa akin, makakabasa ka ba ng walang letra? Sabi niya, sagot ko, kung makabasa ako, talo ka na. Ayan. Tinatanggap mo ba niya hamon? Okay, Ako ang moderator eh. Okay. Tinatanggap po ba niyo yung hamon ni Brother Eli? Sandali. Pwedeng sandali, Mr. Moderator. Opo. Walang problema. Tatanggapin ko. Yung una, patunayan niya muna. Yung una, hindi pa natunayan, baka takbuhan din ako sa pangalawan dito. Basahin naman na ako. Pinalusutan mo eh. Yan. Yan. Cut.
Cut. Di ba? Ganito nga po, una pa lang lumusot na. Kasi ganito ang ano eh, kung ang hamon kasi ni Brad Eli, kung mabasa niya ba, bilang benepisyo naman ni Brad Eli sa babasahin niya, kasi ginto yun, no? Okay. Meron bang inaamin mo, talo ka na. Okay, sa madaling sabi, nung una hindi niya nabasa lahat. Maliwanag. Hindi ganon. Hindi ganon. Para sa kapakanan ng mga kababayan. Ito po yun, Ito, sagot ko ron. Kasi, hinahanap niya kasi yung Pilipinas, letra por letre. Alam naman natin ka-impertinentihan yun Nung sabihin kong impertinente yun, sumagot siya. Bakit? Makakabasa ka ba ng walang letra? Tumanong ako uli. Kung mabasa ko, talo ka na. Okay. Tapos na diskusyon. Sige, ito. Time na. Okay. Oras na po. Okay. Time na po, time. Time na po, Mr. Soriano. Okay. Time na po. Kumuha tayo ng 2 taong hahapon. Babasahin niya, walang letra, payag ako. Time na po, time. Salamat po. Time. Upo na ako, Mr. Moderator. Upo na po. Baka pag sumupo ako kasi hindi nyo sinasabi, baka sabihin niya natakot ako sa kanya. Upo na po. Ngayon po, ay ang pagpapatunay naman ng kabilang panig, ang walang kakupas-kupas, si Pastor Joel. Palakpakan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. At napag-usapan na, ang pinag-uusapan ho namin itong paksa rito. At narinig niyo na ho ang unang tindig ng aking kaibigan na si Eliseo Soriano. Ngayon, makikita ho natin na walang palabra de honor itong taong to. Sapagkat ang sabi niya, mababasa niya, ang salitang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Hindi nabasa. Hindi nabasa ang katagang Pilipinas. Opo, sa madaling sabi, yung tema niya, ito ang malabo. Sapagkat sinama-sama niya yung bansang Pilipinas, wala naman sa Biblia yung bansang Pilipinas, at inilagay niya pa ang ayon sa Biblia. Kung ang bansang Pilipinas ay ayon sa Biblia, babasahin lang naman na Pilipinas, wala. Umoo. Ang sabi, pag nabasa talo na ako, tinanggap ko. Yun ang may palabra de honor. Pag pinasa niya, talo na ako. Hindi nabasa. So alam niyo na kung ano ibig sabihin kung sino talo. Dahil hindi niya nabasa. Pagkatapos, natatawa pa ako Ang katwiran niya, hindi raw babasahin sa isang talata. Kanina pa siya patikos sa Christian Bible Baptist Church. Gusto ipabasa sa akin sa isa ring talata. Hindi ko maintindihan ng logic nito. Yung gusto niyang i-apply sa iba, ayaw niya i-apply sa kanya. Pero ba't natin pag-uusapan pa yan? Wala nang masyadong halaga yan. Pag-uusapan natin itong paksa ko. Ito ang may halaga. Patutunayan ko na ang Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesia na itinatag ni Kristo ayon sa Biblia. Ngayon, kanina tinanong ko, obviously, ang Christian daw nasa Bible. Ang Bible daw nasa Bible. Ang Baptist daw nasa Bible at ang church nasa Bible. Pero ang Christian Bible Baptist Church wala sa Bible. Palagay ko magandang logic yun. At hinahamon ako na basahin ko rin ng isang basa. Samantalang siya, hindi lang mababasa sa isang basa, talagang hindi mababasa. Ngayon, paano kung sinabi na ang Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesia, itinatag ni Kristo ayon sa Biblia? Unang-una, bago ko patunayan to, may napansin ako Kasi bago nag-umpisa itong debating to, ang dahil ng pag-uusap At arito nga yung taong kausap ko Maliwanag sabi niya, in-advise niya na iba-iba ang Christian Bible Baptist Church. Iba yung sa San Pedro, iba yung sa Santa Cruz. Parang hindi yata siya na-advise. Kaya ang inatake niya, hindi yung paksa talaga. Dahil may kasunduan Bagamat hindi nakasulat, kung maginoo ka,
titindigan mo yung kasunduan. Yan ang pagkakaalam ko. Pero wala, pag talagang sa ganitong lugar, palusutan na lang para wag mapahiya. Ngayon, ang Christian Bible Baptist Church ba? Ang tunay na iglesia, isa sa tunay na iglesia ng ni Cristo? Oo. Bakit? Kasi niniwala ako na ang tunay na iglesia ay mayroong tamang aral, lalo tigit pagdating sa kaligtasan. Ngayon po, ang Bible ay maliwanag na nagtuturo kung paano nga isang tao, buhay pa siya, pero matitiyak niya na sa langit siya mapupunta kapag siya namatay. Kahit si Ginong Eli Soriano, pwede niya matiyak yun. Kung sasampalataya siya sa salita ng Panginoon. Ngayon, maliwanag na sinasabi ng Biblia na gusto niyo yung mag-mic? Okay. Hindi, walang problema. Baka gusto niyo mag-mic. Mapagbigay ko ako eh. Sinasabi sa Bible, pakinggan mo niyo yung leader niyo para makitang may kaayusan. Sinasabi sa Bible na ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. So lahat ng taong nabuhay, liban na sa ating Panginoong Jesucristo na Diyos na nagkatawang tao, ay nagkasala. Tayong lahat, meron tayong nagawang kasalanan sa buhay natin. Dahil sa isip, sa salita, sa gawa, makasalanan ho tayong lahat. Ngayon, ang kasalanan, meron pong kabayaran yan, ayon din sa Biblia. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ngayon po, hindi lang basta kamatayan, sapagkat ang Bible may binabanggit na ikalawang kamatayan. Sa Revelation 21:8, ito po yung dagat-dagatang apoy. Naglalawan, dagat-dagatang apoy na kung saan ng tao, ay parurusahan doon araw at gabi magpakailang-kailang pa man, bilang bayad sa kanyang kasalanan. Ngayon, mahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, si Jesucristo. Nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang purpose, bayaran ang ating kasalanan. Akuin niya yung ating pagkakasala. Namatay siya as our substitute. Kinuha niya yung lugar ko, kinuha niya yung lugar mo. At ito ang sabi niya sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kung sino man daw ang sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, tao na tinutubos niya sa kanilang mga pagkakasala, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa 1:5:24, ay mayroong buhay na walang hanggan. Sabi sa Efeso 2:8-9, ang mga sumampalataya ay naligtas. So meron pong paraan ng kaligtasan ang Panginoon. Hindi ko namin pwedeng sabihin na ang pag-aanib sa Christian Bible Baptist Church ang magliligtas sa tao, pero magliligtas sa tao ang Panginoong Jesucristo, sapagkat sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Yan ang sabi ng Panginoon. Ngayon po, ang kaligtasan na ito ay sa pamamagitan ng biyaya dahil sa pananampalataya. Alam ko rin po na alam nyo ang talata dito sa Santiago 2:14 hanggang 17, pababa hanggang 20 pa, na sinasabi ni Santiago na ang tao ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa. Ngayon po, sinabi naman ni Pablo sa kabilang dako, sa Roma 4:5, na sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa makasalanan, ang kanyang pananampalataya ay binibilang na katuwiran. Hindi pwedeng magkaiba ng turo si Santiago at itong si Pablo. Ngayon, ano ang dapat nating mapansin? Si Santiago ay pinapakita niya po yung pananaw ng tao. Para maniwala ang tao na ang tao iligtas, kailangan makita sa kanyang gawa. Kaya sabi niya, faith without work is dead in the sight of man. Dahil mahirap maniwala ang tao kung hindi nakikita. Kaya ibig sabihin ni Santiago. Pero ang sinasabi ni Pablo, in the sight of God. Yung pananaw ng Panginoon. Hindi ka na kailangan gumawa, alam naman ng Diyos kung talagang tayo ay tunay na sumasampalataya sa Kanya. At ito pong mga talatang ito ay mababasa po natin dito po sa Biblia, dito po sa Romans. Ito po ay ating mababasa. Romans chapter 3 verse 20, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. Kaninong pananaw? Verse number 19, now we know that what things soever the law saith,
it said to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Ito yung pananaw ng Diyos. Ito yung sinasabi ng Diyos. At sabi dito, therefore by the deeds of the law, yung pagsunod sa kautusan, there shall no flesh be justified in His sight. So hindi kailangan gumawa para ma-justify sa Panginoon. Pero sa tao, kailangan ipakita mo na gumagawa ka para ikaw ay ariin niyang ganap. Tingnan po natin sa Roma 4:5. Ngunit sa Kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa umaaring ganap sa mga masama, ang pananampalataya niya ay binibilang na katuwiran. So ibig po sabihin, ngayong hapon, kung sino man po sa kalagitnaan dito ngayon sa nasa loob ng building na ito, ang aaminin niya sa harapan ng Diyos na makasalanan siya, na siya ay magsisisi ng kasalanan, mananampalataya siya kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas, at gagawin niya ito sa pamamagitan ng panalangin, ang tao ay maliligtas. Yan po ang pinangako ng ating Panginoon. Kung sino man ang magpapayag sa kanyang labis, sasampalataya sa kanyang puso, ay maliligtas. Kaya nga ngayong hapon, ibinibigay ko ang oportunidad sa lahat ng naririto sa hindi pa nakakatiyak na siya ay ligtas, na gumawa ng desisyon para tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Kapag ka ginawa mo yan, ang pangako sa iyo ng Diyos ay bibigyan ka o meron kang buhay na walang hanggan. So gagawin nun natin bago matapos ang aking oras, ako ay mananalangin ang panalangin ng pagtanggap kay Kristo. At kung nanaisin po nyo, mamarapatin nyo, sana po ang desire ng aking puso ay tanggapin nyo si Kristo ngayon bilang inyong tagapagligtas at magsisi sa ating kasalanan, na sa ganun makamta natin ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan. So inihiling ko po na tayo po ay yumuko at tayo manalangin. At pwede po sa inyo, kung gusto nyo tanggapin ng Panginoon, ay pwede po kayong maligtas. Panginoon, nagpapasalamat po ako na ngayong hapon naunawaan ko na ako po ay makasalanan at patungo, Panginoon, sa kapahamakan. Salamat po sa inyo, Panginoong Diyos. Ipinadala ninyo ang inyong buktong na anak, ang Panginoong Jesucristo, namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Binayaran ang aking kasalanan. Kaya sa oras na ito, nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran at sa iyong ipinangakong buhay na walang hanggan. Ito ay dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kung ginawa niyo po yan at tinanggap niyo ang Panginoon, ano ba nangyari sa bawat tao na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo? John 1:12. Datapwat ang lahat nang sa kanya'y nagsitanggap, ay binigyan niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa makatwid baga ay yung mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So kung ginawa niyo ho yan, ibig sabihin, pinatawad kayo ng Panginoon at binigyan ho kayo ng buhay na walang hanggan. At ang I trust, na ginawa ho ninyo. Kung di nyo ginawa, pag-uwi nyo, pwede nyo gawin. Bago kayo matulog siguro, manalangin kayo sa Panginoon, magsisi ho kayo ng mga kasalanan nyo at tanggapin nyo si Kristo bilang tagapagligtas. At kapag ginawa nyo yan, mapapasa inyo po ang pangako po ng ating Panginoon. Okay na? Sige, pero binabala, sa akin okay lang po yun. Okay naman kayo sa kabilang panig. Kaya lang, Pastor Joel, wala tayong kinakampihan uli. Kaya lang, nakalagay dito sa pinirmahan mo, patutunayan ko na ang Christian Bible Baptist Church ay isa sa tunay na iglesyang itinatag ni Kristo ayon sa Biblia. Wala ako dito nakalagay na mananalangin kayo eh. Hindi ako galito sa inyo, kaya lang, bilang may babait naman po yung kabilang panig, mababait din naman kayo. Okay na yun, sige, pagtatanong na. Walang problema. Okay, sorry, okay na ka pa. Adreli, pwede na po kayo magtanong. Tinatanggap Wini-wave na po niya ang kanyang oras. Wini-wave na po. Wini-wave na po ni Pastor Joel ang kanyang 5 minuto at bibigyan ulit natin si Brother Eli Soriano ng 15 minutos para po magtanong. Pwede po bang pakilakasan lang po natin yung mic ni Pastor Joel? Medyo mahina eh. Pwede po bang pakilakasan lang po?
Okay na, sige. Okay na po, simulan na Hello, po natin. test mic. Hello. Hello, mic test. Hello. Testing. Hello. Hello, okay na po? Okay na po. Ayan. Unang tanong, sa bagay, kung ako masusunod, hindi ko na siya tatanungin dahil Salamat sabi niya, po. Upo wala na. raw akong alam eh. Sabi niya kanina, wala raw akong alam ano. Pero pakikita ko sa kanya kung na may alam naman ako. Ang una kong tanong, kapatid na Pastor Joel, sabi mo kanina, lahat ng tao nagkasala. Puwera lang ang ating Panginoong Jesucristo. Tinatanggap niyo po ba uli yun? Ayon sa Roma 3:23, lahat ay nagkasala. Ang tanong, yun bang mga batang maliliit na nabuhay sa mundo, namatay bago sila lumaki, mga 3 taon, 2 taon, 1 taon, nagkasala ba yun? Meron silang minanang original sin. Ang tanong uli, Andali, babasahin ko yun. Hindi. Ito natin. Babasahin Tanong, hindi na kailangan magbasa kung hindi ko hinihingi. Sir, Pastor Joel, ang tanong po ganito, kung yung bang mga bata daw po, merong kasalanan. Meron po ba wala? Meron silang minanang yun po, original salamat. sin. Salamat, tanong. Salamat. Meron silang Meron minanang kasalanan. original sin. Meron na po. Tanong, saan mababasa sa Biblia yung salitang may minanang original sin? Kasi, Mr. Soriano, pwede mo ba itigil natin yung oras para pagbasaw siya? Opo. Sige, tanong mo Hindi, para. yung tanong niya ho, sasagutin ko na. Opo, pwede Okay. mo nagbasa. Hinahanap niyo ba letra por letra? Nasa sa inyo kung anong gusto nyo. Basta tinatanong ko, saan mababasa sa Biblia na may minana yung mga bata na original Kaya, sin? Mr. Soriano, ang inyo pang bang tinatanong na babasahin, letra per letra po ba o unawa lang? Anything goes. O, pwede raw yung brother. Okay, dito po sa Romans chapter 5. At makikita po natin dito sa verse number 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, na ipasa, for that all have sinned. Yan ba nabasa yung minana o ipinasa? Sabi mo, anything goes. Pareho rin yun. Ang tanong ko, minana ba? Sabi mo, anything goes. Ayan, Clarify ako. Babalik ka rin mo. Karapatan ko. Nagtatanong ako, wala akong binabaliktad. Binabaliktad Eh, masama mo. pala bunganga mo eh. Ako, hindi ba? Sabi mo. Nagtatanong ako eh, wala naman akong binabaliktad eh. Masama. Oh, tira mo, sama ng bunganga mo eh. Wala, mas masama bunganga. May sinabi ba akong Problema. binabaliktad? Meron ba akong sinabing binabaliktad ko? Mr. Soriano, bilang moderator, mamamagitan ulit Sige tayo. po, turuan niyo po yung kabila na yan. Ayan, turuan nyo rin. Walang alam. Okay, yan. Dali po. Ganito po, Mr. Soriano. Sabi niyo po kanina, Anything goes. anything goes. Tama yun. Ganito po. Ganito po. Tama yun. Dali oh. Tama yun. So, tinatanggap niyo yung binasa ko. Mr. Pastor, kasalita pa po moderator. Itutuloy na ho natin yung panahon na nagbasa na ho siya, anything goes, tuloy po natin yung Ayun. Ang tanong ko ngayon, sa binasa niya, Mr. Moderator, nakalagay ba yung minana o ipinasa? Ayan, ayun ang sagot, kategorya. Yun ang tanongin niya, sagutin mo. Minana o pinasa? Sagot. By virtue nung unang pahintulot sa akin na anything goes, Mr. yung Moderator, binasa ko sa hulugan. Hindi ka naman. Balik sa... Tayo, ang tanong mo, kategorya eh. Paliliwanag Nakalagay ko. po ba sa... Tanong, ulitin na lang po Okay, natin. sige. Ang tinatanong po ba niya doon sa Roma 5:12, ang nakalagay po ba doon pinasa o binana? Dalawa lang po sa sagot mo. Pwedeng magbigay ng paliwanag. Hindi, sasagot ka lang. Pumugat po kayo pagtapos paliwanag. Kung marunong ka ba, sasagot ako, paliliwanag ko, sagot ko. Yeah, wow. Sasagot ka, nagpapaliwanag ka. Examination nito, hindi pa papaliwanag ito. Hindi po yata marunong ng diskusyon yan, Mr. Moderator. Cut mo yan ka. Kasi Mr. Pastor Joel, Oh. naghahanap po ng kategoryal na sagot si Mr. Soriano. Ang tanong niya, pwede ho kayo magpaliwanag. Oh, Sumagot salamat. muna kayo doon sa tanong. Pakita Ang ko, papaliwanag ko. opo. Okay. Ang tanong, nakalagay ba sa Roma 5:12, pinasa o minana? Sagot. Ang nakalagay dito ay past.
ipinasa. Ayun. Bakit ganon? Susunod na tanong. Bakit ganon? Wala ako hinihingi paliwanag. ako. Kami, gusto mo may susunod na tanong. Sabi ano? Sasagot po siya. Bakit to pinasa? Ayun. Sagot. Okay, sabi niya kanina, hindi niya hinahanap na letra por letra. Sabi niya, anything goes. Okay, ang sabi rito, pass upon all men. Ibig sabihin lahat na naging tao na ipasa yung kasalanan na yun. Ayan, susunod Ngayon, yung na tanong. pagkakapasang yun, ano yun? Yun kasing kahulugan ng minana dahil naipasa sa kanya. Paliwanag mo yun. Ito kaya ang susunod na tanong. Okay no, susunod na tanong. Susunod na tanong. Ito po. Susunod na tanong. Sunod na tanong. Yung ba salitang minana? Yung salitang minana, sino ba ang doer ng action? Ang sabi ng Biblia sa pamamagitan ng... Hindi pa tapos yung tanong. Sumagot ka doon sa tanong ko. sige. Sino ang doer dun sa salitang minana? Naghahanap po ng persona ho. Sagot. Sino po? Ang tanong, sino? Persona po. Okay, babasahin ko po. Ang sabi rito, for if by one man's offense, death reigned by one, much more they which receive abundance of grace. Maliwanag po na ang binabanggit dito, walang iba kundi si Adan. Si Adam po. Hindi. Mali ang sagot, Mr. Moderator. Ano po? Ang tinanong ko yung salitang sinabi niya minana. Hindi, yung pong sagot niya. Kung Hindi sino po, yung ang salitang minana, Mr. Moderator, para maintindihan ng tao, ano? Aray ko. Yung salitang minana, halimbawa, minana ko. Hindi ko kayo makapaliwanag, magtatanong lang kayo. Para maintindihan mo yung tanong ko. Para maintindihan mo yung tanong ko, hindi mo kasi naiintindihan eh. Ulitin ko lang po. Hindi mo naiintindihan yung tanong ko eh. Ulitin Tanong ka natin, lang. Pastor Joel, at ako man, story, maintindihan maigi yung tanong ni Ginong Soriano. Ang tanong nyo, sino ang doer? Sumagot siya si Adan. Si Adan. Opo. Eto, kaya nga sabi ko, susunod ko, mali ang sagot. Nasa kanya na po Tanong yun. yan, tanong yan. Pangalawang Mali ang tanong na sagot. po. Ito, pangalawa kong tanong. Nasa tao na po Ang yun. tanong ko, yung kasing salitang minana, ang ibig sabihin, recipient yun eh. Opo, tanong na po. Papaliwanag, papaliwanag. Ano dali? Ito, tanong ko. Ano? Ang recipient ba nung minana, si Adan o yung sumunod kay Adan? Ang tanong ulit, sino ang recipiente? Si Adan o yung nagmana? Lahat ng tao. Ayon, sa mga tweet. Doon ba sa sagot mo ngayon lahat ng tao, kasama mga bata? Kasama po ba ang bata? O hindi? Tao ang bata, kasama. Kasama ba po? Ayon. Yung bang! Pero na lang, Yung kasi bang! hindi tao Sandali, ang bata. sandali. Hindi tao. Tanong ako, huwag ka mag-side comment. Ang Pero tanong ko, tao ang bata. yung bang batang namatay ng 1 taon? Ha? Doon sa salitang minana, pwede mo bang i-apply sa kanya? Minana niya, wala siyang kamalay-malay. Tinatanong mo ako kung pwedeng apply. O, yan. Sabi ng Bible, pwede. Pwede. Saan sa Bible na yung bata na 1 taon na namatay, minana niya yung kasalanan ng kanyang magulang? Babasahin ko, babasahin ko. Sige. Pastor Ano? Basa. Babasahin ko, ha? Ulit tayo ng oras dahil naghahanap muli kayo ng ebidensya. Oo. O, basa. Ano Wherefore, po ba? Pastor Joel. Romans 5:12. Ganito, isa sa